Ngayon pag-usapan natin kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Pastor Kibuloy at ang mga dahilan nito. Si Pastor Apollo Kibuloy, pinuno ng Kingdom of Jesus Christ or KOJ, ay kasalukuyang nasasangkot sa isang dramatikong standoff sa mga otoridad sa Pilipinas. Si Kibuloy, na naharap sa mga seryosong kaso kabilang ang sex trafficking at mga pang-aabuso sa karapatang pantao, ay nasa ilalim ng matinding pagsisiyasat sa lokal at internasyonal. Lumaki ang sitwasyon noong August 24, 2024, nang maglunsad ng makabuluhang operasyon ang Philippine National Police or PNP para hulihin siya sa kanyang compound sa Davao City. Si Kibuloy ay umiiwas sa pag-aresto mula noong kinasuhan siya ng kagawaran ng hustisya ng US noong 2021 dahil sa umano'y pamumuno sa isang sex trafficking ring na kinasasangkutan ng mga kabataang babae at babae na pinilit na gumawa ng mga sexual na gawain sa ilalim ng mga banta ng walang hanggang pagsumpa. Ito ay humantong sa kanyang pagsasama sa listahan ng most wanted ng FBI. Ang mga singil ay nagmula sa isang mas malawak na pagsisiyasat sa kanyang simbahan, na inaangkin ang milyon-milyong tagasunod sa buong mundo. Sa kamakailang mga pag-unlad, ang mga puwersa ng PNP, na nilagyan ng advanced na teknolohiya ng sonar, ay nakakita ng mga palatandaan ng buhay sa pinaniniwalaan na isang underground bunker sa loob ng KOJC compound. Ang bunker na ito ay bahagi ng labyrinth ng mga tunnel na iniulat na itinayo upang tulungan si Kibuloy na makaiwas sa pagkuha. Sa kabila ng malawakang paghahanap, hindi pa rin siya nahuhuli ng pulisya, bagamat nananatiling tiwala sila na nasa loob pa rin siya ng compound. Ang standoff ay puno ng tensyon. Ang isang miyembro ng KOJC ay iniulat na namatay mula sa atake sa puso sa panahon ng pagsalakay ng pulisya, at may mga ulat ng mga biktima ng human trafficking na iniligtas mula sa compound. Hinimok ng PNP si Kibuloy na sumuko upang maiwasan ang higit pang pagdurusa sa kanyang mga tagasunod na naipit sa gitna ng sigalot. Itinanggi ng mga legal na kinatawan para sa KOJC ang mga paratang at inakusahan ang pulisya ng panliligalig. Habang lumalabas ang sitwasyon, ang pagtanggi ni Kibuloy na sumuko ay nagpatindi ng standoff na nagdulot ng pagkabahala sa kaligtasan at kapakanan ng mga nasa loob ng compound. Patuloy na sinusubaybayan ng PNP ang sitwasyon na may round-the-clock surveillance upang maiwasan ang anumang pagtatangka ni Kibuloy na tumakas. Ang patuloy na alamat na ito ay nakakuha ng pambansang atensyon na sumasalamin sa malalalim na pagkakabahabahagi at mga hamon na kinakaharap ng mga otoridad sa pakikitungo sa mga makapangyarihang relihiyoso tulad ni Kibuloy. Itinatampok din ng kaso ang mas malawak na issue ng human trafficking at pang-aabuso sa loob ng mga relihiyosong organisasyon na nag-udyok sa lokal at internasyonal na panawagan para sa hustisya. Maraming salamat sa inyong panunod kung nagustuhan nyo ang topic na ito. At kung gusto niyo na gumawa pa na maraming interesadong topic, pwedeng i-comment nyo sa ibaba. Salamat.